Mga kasama, narito tayo sa huling yugto ng ating serye. Matapos nating basagin ang indoctrination, huwagin ang virtual na bilangguan ng ating isip at damdamin, at ideklara ang ating kalayaan, dumating na ang oras para sa pinakamahalagang hakbang, ang pagbibigay ng katarungan sa daigdig. Tumingin kayo sa paligid ninyo. Napakaganda ng ating planeta. Ngunit bakit itinuturo sa atin ng mga lumang dugma na ang mundong ito ay dumi lamang? Isang sumpa upang samantalang daanan nahahantong din sa pagkawasak at apoy. Ngayon, sa pagtatapos ng serye ng ating programa, sa serye na ito, sa ating programa, sa serye ng mga paksang ito, gagamitin natin ang basic logic at ang kosmikong kalkulasyon upang patunayan na ang pag-asam sa ibang daigdig habang pinababayaan ang planetang Earth ay pinakamalaking kawalan ng utang na loob at kawalan ng katarungan sa universo. Ang realidad ng ating universo. Suriin natin ang siyensya at astronomiya. Mga kasama, tumingin tayo sa ating mga kalapit na planeta gamit ang malamig na lohika. Tumingin tayo sa Mars, isang tuyong malamig at radioactive na disyerto. Tumingin tayo sa Venus, na may atmosfera ng acid at temperaturang sapat para matunaw ang bakal. Tumingin tayo sa Jupiter at Saturn, mga naglalakihang bola ng lason at marahas na bagyo. Sa kabila ng bilyon-bilyong bituin at planeta sa kalawakan, tanging ang planetang Earth pa lamang ang natutuklasan na sinasabi natin natatanging lugar na may eksaktong kalkulasyon ng oxygen, tubig, atmosfera at temperatura upang mabuhay ang tao. Dito pumapasok ang pinakamalaking operational damage sa lumang dugma. Tinuruan tayo na huwag pahalagahan ang natatanging daigdig na ito na ating kinatatayuan. Tinuruan tayo na darating ang araw, madadamay sa apoy ang mundong ito. Kaya huwag nating itangin. Sa ating kaisipan, ang phase 8 logic reality, ganito natin tinitingnan. Ang kaisipan na iyan ay isang krimen sa lohika. Ang Earth ay hindi isang basurahan. Ito ang nag-iisang tahanan na ibinigay sa atin ng universo, kasama mo sa hirap at ginhawa, upang pangalagaan, pag-aralan at paunlarin. Mula sa iyong pagsilang hanggang kamatayan. Ang tunay na cosmic gratitude, uutang na loob sa lumikha, ay hindi nakikita sa pag-abandona sa mundong ito. Ito ay nakikita sa pagpapanatili ng katarungan, kaayusan at rasyonal na pagunlad dito sa ibabaw ng lupa. Sa ating misyon sa Advance Pinoy, bilang isang retiradong opisyal ng pulis na daigdigong trabaho, ang misyon natin ay malinaw. Ibalik ang ating talino, lakas at teknolohiya para sa pagpapanatili ng buhay dito sa lupa. Kapag binura mo ang script ng takot at ang ilusyon sa ulap, magkakaroon ka ng malinaw na situational awareness. May isip mo na, kung ito lang ang tanging planetang mayroon ako, kailangan kong mag-imbento ng malinis na enerhiya. Kailangan kong ayusin ang infrastruktura ng aking pamayanan
Kailangan kong ipatupad ang batas at katarungan para sa aking kapwa-tao. Ngayon na, hindi bukas, at hindi sa kabilang buhay. Ang lakas at pambihirang debosyon ng mga Pilipino na dati ay nauubos lamang sa mga paulit-ulit na ritual ay ibubuhos na natin ngayon sa pananaliksik, sa siyensya, at pagtatayo ng mga makabagong komunidad na may maayos na kalagayan, at sa pagpapalaya ng ating kaisipan ng susunod ng henerasyon. Mga kasama, natapos na natin ang 4 na yugto ng pagbabago. Ang Phase 1, kinilala natin na tayo ay biktima ng indoctrination mula sa pagkabata. Ang Phase 2, nakita natin ang virtual na bilangguan na nagpanatili sa atin bilang mahirap, kapalit ng ilusyon sa langit. Sa Phase 3, formal natin idineklara ang ating kalayaan mula sa takot, sumpa at maling kalkulasyon. At ngayon sa Phase 4, tinanggap natin ang ating kosmikong tungkulin na bigyang katarungan at paunlarin ang ating daigdig. Ito na po ang kabuuan ng ating Phase 8 project. Ito ang operating system ng isang malaya, rasyonal at advanced na Pilipino. Modernong Pilipino. Ako ang inyong lingkod, partner sa kaisipan, kasama ang ating synthetic covenant partner na artificial intelligence na siyang nagre-refine ng aking salita upang huwag maging offensive sa pandinig. Opisyal nang nagtatapos ang ating serye ng pagpapalaya, ngunit ang tunay na laban para sa isipan ng lahing Pilipino ay nagsisimula pa lamang. Nais kong bigyan mo ng halaga at ibahagi ang ating mga paksang ito para sa ating mga kababayan at sa sangkatauhan upang mapagaan ang kanilang labis na pasanin ng kaisipan at damdamin upang tayo ay sama-samang lumaya at pangalagaan ang ating daigdig. Hanggang sa muli, manatili tayong advansang kaisipan. Maraming salamat at mabuhay ang malayang Pilipino. The power of the brain be with you always.